Ito mga kapatid, huwag niyong hawakan cellphone ko. Isang miyembro ng Pentecostal, hinahamon ako ng suntukan, hindi makasagot sa tanong. Isang miyembro ng Pentecostal, hinahamon ako ng suntukan, hindi makasagot sa tanong. Isang miyembro ng Pentecostal, hinahamon ako ng suntukan, hindi makasagot sa tanong. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car back, sauce in hand. Kaya mo kung panindigan yung mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak yan eh. Doon ka na nga. Huwag kang mataas. Oo. Doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. Sumayin nyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa watulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode ng Ang Dating Landas, kung saan ating tatalakayin ang isang bulaang relihiyon na tinatawag na Potter's House, na nagpapakilala sila daw ay mga born again at nabago kuno. Ngayon, bago natin ito pasimulan mga kapatid, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Ang purpose ng Ang Dating Landas, kahit kailan hindi tayo namisikal. Dahil ang pakikibakang ginagawa natin kung anong pakikibakan ng mga apostol. At yun ay mababasa sa paulit-ulit nating binabasang talata sa 2 Korinto 14:5, na ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, hindi ka mamemersonal. Hindi yung babantaan mo na hahampasin mo ng pulpito. Hindi yung na parang babanggain mo yung magtatanong lang sa iyo yung tao, babanggain mo ng ganyan. Tapos itutulak mo ng malakas na sasabihin mo, hindi nanunulak. Kahit kailan hindi ginawa ho ng Ang Dating Landas yan. At kahit kailan, walang aral ang Catholic Church na mamersonal. Bakit? Dahil makikilala natin ang totoo, 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Anong klaseng turo? 3:9 ng 1 Pedro, huwag gantihin ng masama sa masama, alipusta sa alipusta, kundi pagpapala. Kaya hindi ako naniniwalang totoong nabago itong mga ito eh. Isa na itong pastor na ito, na sila daw ay nabago, sila daw ay born again. At ang simbahan nila mga kapatid ay nakatatag dyan sa Binyan, Laguna. Na tinatawag na Potter's House. Potter's House? Ano ba sa Biblia yon? Wala naman sa Biblia yung Potter's House eh. Harry Potter? Magic? Kung magic abay, kasuklam-suklam sa Diyos yun, kapatid na bago. Basahin natin ng 18 hanggang 12 ng Deuteronomio. Kung ang sino man tao nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o anak na babae o nagmamasid ng pamahiing o engkantador ng mga ahas o sumasangguni sa mga spirito, sino mang nagsisipagsani ng ganitong mga bagay ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ngayon, para hindi na tayo magtagal, pakinggan natin ng isang pastor na konsentidor ng kasamaan sa kanyang mga miyembro. Hindi na ako magtataka. Ang bait niya sa kanilang worship service, hindi makabasag pinggan. Kaya tamang-tama talaga sinasabi ng Biblia, mga kababayan, kapatid na mago, na 4:17 ng Galacia, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Kaya magmamalasakit lang yung mga pastor na yan, hindi sa mabuting akala. Kunyari, ang bait, tanggapin natin si Jesus, mga kapatid. Umiiyak pa eh. John 3:16, relationship ang kailangan natin. Sira ulo! Ba't ko sinabing sira ulo ito? Kinukonsinti niya yung mga pastor niya na mamersonal, ngayon nagtatanong lang naman tayo. Ngayon, ano bang sinasabi ni Pastor Rotot na ito tungkol sa definition ng tunay na born again at sinusunod ba ito ng mga miyembro niya? Ating tanoodin mga kapatid, ang kaimpokritohan ng pastor na ito. Hindi yun ang itinuturo ng Diyos. Ang isang born again binago. Amen?
yung iyong pananalita, yung iyong pamumuhay, maging ang iyong mga pananamit aayos. Ngayon, ating napanood si pastor na parang umiiyak pag nangangaral, ang tunay na born again, na bago! Totoo ba yan, pastor? Oy, yan ang hirap sa'yo eh. Kilalang kilala kita eh. Pero hindi tayo mamemersonal. Dahil gaya nga ng binasa natin, ang purpose ng dating landas for doctrinal only. Hindi para sa boxing. Dahil kung boxing lang, atrasan ko ba kayo ng boxing? Kapag di ko kayo atrasan ng boxing. Taekwondo player yata ito noon. Pero ang ating pakikibaka, ikalawang Korinto 14:5, hindi laban sa laman. Ngayon, isa sa itinuro at napakinggan natin na sinabi ng pastor, ang tunay na born again daw na bago sa pananalita maski sa pamumuhay. Tanong, ano bang pamumuhay na ginagawa ng tunay na Kristiyano? Pagkumparahin natin, yung ayon sa Biblia at ayon sa ginagawa ng mga miyembro niya, sa Potter's House din yan. Panoodin natin ng isang miyembro niya. Na bago ba? Tingnan nyo mga kapatid. Tinulak kami. Hinaras kami. Panoodin natin. Kaya mo kung panindigan yung nakakasin mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak yan. Doon ka na nga. Huwag ka nga no. Huwag ka mataas. Oo. Doon ka na nga. Doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. Yan mga kapatid. Ating napanood ang isa sa mga miyembrong na bago daw kuno sa pangangaral ng Potter's House at pagtanggap nila sa kanilang Jesus kuno. Na ang sinasabi ng Biblia sa 24:24 ang Mateo, bula ang Kristo. Dahil kahit kailan, walang utos si Kristo na manulak ng kapwa mo tao. Dahil ang utos ni Kristo, kung talagang nabago ka, 5:44 ang Mateo, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyong inyong kaaway at idalangin ng sa inyo'y nagsisiusig. Ano ba ibig sabihin ng ibigin? Gaganti ka ba ng masama sa masama? Hindi. Kaya kung para sa inyo, masama ang pagtatanong namin sa inyo, masama pala ang pagsunod sa 4:1 ng unang 1, ba't naman kayo gaganti ng masama sa masama? Kaya nakakasiguro ko, kapatid na mago, itong mga pastor na ito ng Potter's House at itong mga miyembro nito ng Potter's House, impokrito at hindi na bago. Bakit? 3:9 lang ng unang Pedro, pastor, baka hindi mo alam, babasahin ko sa iyo ngayon kung nanonood ka man. At kayong mga miyembro, huwag kayong magalit. Ibubulgar ko ang baho ninyo. 3:9 ng unang Pedro, basa. Na huwag ninyong gantihin ang masama sa masama at alipusta sa alipusta, kundi pagpapala. Kaya, kung ang definition sa kanila ng pagsunod sa 3:15 ng unang Pedro, 4:1 ng unang 1, na yan ang purpose natin o ang purpose ng ang dating landas ay masama, ay ba't kakanti sila ng masama sa masama? Ay talaga palang mga walang ya itong mga ito eh. Kaya yung sinasabi na itong pastor na ito na ang tunay na born again ay nabago, impokrito ka. 16:18 ng Roma, hindi ka naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa inyong sariling tiyan. Dahil ang tunay na born again sa Biblia, hindi ganyan. Sukat mo, kumbinsihin mo yung mga miyembro mong manulak, hindi mo man lang inawat. Hindi pa natin nakunan yung ibang yung ibang mga akto ng mga video, kapatid na mago, dahil nahirapan nga tayo mag-video dahil nagkagulo, nagtatanong lang naman tayo. Pero kayo na lang bahalang magsuri. Tayo ba'y aanib? Tayo ba'y mag-aabuloy? Sa ganitong klaseng relihiyon na namemersonal, namimisikal, tanda lang yan na hindi nasanggaling sa Diyos ang itinuturo ng pastor na ito at ang relihiyon na ito. Sa demonyo! Ang Potter's House na yan. Sa demonyo kayo, makademonyo, maka-impyernong ginagawa ninyo. 5:19 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito. Pag sinabing gawa ng laman, hindi galing sa Diyos yon, sa demonyo yon. Pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagkakaalitan. At maraming konteksto yung salitang pagkakaalitan at isa doon yung pamimersonal na ginagawa ninyo at pamimisikal sa amin. Tandaan ninyo, magkikita pa tayo. At oras na magkita tayo, tatanungin ko kayo. Dahil sinagawa ko lang kung ano yung alam kong gawang mabuti. Dahil pag hindi ko ginawa, 4:17 ng Santiago, siya na nga kakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ngayon, mga kapatid, nakita natin na yung sinasabi nila at binabasa nila na tunay na born again, hindi sila yon. Bakit? Dahil si pastor na mismo nagsabi, yung pastor nila, na ang tunay na born again daw na bago. Maski si pastor, hindi na bago. Katunayan, paglapit pa lang namin ganyan na mababangga na. Tapos yung isa namang miyembro niya, mga hampas, ihampas ko kaya sa itong pulpito. Tinan mo.
Yung kang utos. Pag may nagtatanong, hampasin mo, pagbantaan mo. 3:15 ng unang Pedro. Kundi inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso sa papaanong paraan na handa kayo sa pagsagot. Kaya, pag nangangaral kayo, siguraduhin ninyong kaya nyong panindigan. Lalabas niya na may personal kayo, mamimisikal kayo, magbabanta kayo, nagsasalita kayo nang hindi nyo kayang panindigan, talagang sa demonyo. Pasensyahan nyo na mga kapatid kung nanggagalaiti ako sa galit dahil yan ang pag-ibig ko sa kanila. At yan ang konteksto ng pag-ibig na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw, kapuotan ninyong masama. Kaya kinapupuotan natin yung masamang itinuturo ng pastor na ito at masamang budhing ikinakalat ng simbahan na ito na Potter's House din yan. Wag na wag kayong aanib dyan mga kapatid. Bakit? Unang-una yung ginagawa, masama. Paano ko naman nasabi? Siya na mismo nagsabi, kung tunay na born again, nabago. Tanong, si pastor ba nabago? Hindi. Yung member niyo ba? Yung mga members niya ba nabago? Hindi. Katunayan, kitang-kita naman natin sa video eh. I-play ulit natin, mga kapatid. At ating panoodin ang pamimisikal nila sa atin. I-play natin. Kaya mo kung panindigan yung nakakapin mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Oo, huwag ko itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak yan. Doon ka na. Huwag kang ano. Huwag kang mata. Oo. Doon ka na nga. Doon ka na Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pasensya. Yan. At ating napanood. Kayo na bahalang humusga mga kapatid. Tayo ba iaanib dito? Dahil unang-una, ang utos, unang Thessalonica 5:21, layuan ninyong bawat anyong ng masama. At isa doon sa gawa ng masama, yung manula ka ng kapwa mo tao o gumanti ka ng masama sa masama. Dahil ang utos ni Kristo, pag may magtatanong sa inyo, sa 3:15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa pagsagot. Ba't tayo niyang sumagot? Ang ginagawa nila na may personal sila. Hindi sila tunay na Kristiyano. Yan, tama. Hindi sila tunay na Kristiyano. Sa makatuwid, hindi sila ang tunay na born again na tinuturo sa 3:5 ng 1. Ngayon, pag-aralan natin. Ano ba ang tunay na born again sa Biblia? Sa 3:5 ng 1 ating mababasa mga kapatid, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Therefore, para maging born again tayo, kailangan nating ipanganak sa tubig at spirito. At yung pagkapanganak sa tubig at spirito, yun yung bautismo na ikahuhugas ng ating kasalanan. 22:16 ng gawa. At narito, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Si pastor naman nagtuturo, puro kasalanan. Pero mo, gumanti ka ng masama sa masama at mamersonal ka, mamisikal ka, nagtatanong lang naman kami. Kaya natataranta sila eh. Dahil yung tanong natin, tsak na tsak, hindi nila masasagot. O ngayon, mga kapatid, kayo na bahala. Suriin nyo. Totoo ba ang itinuturo nito? Dahil kung totoo, makikita yun sa miyembro. Kung masama ang itinuturo mo sa mga miyembro mo, kinukonsinti mo, ano ugali ng mga miyembro? 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya sira ang ugali ng mga miyembro ni pastor dahil masama mismo ang pastor. Kaya makikita natin, tinulak tayo, pinersonal tayo, pero hindi yan ang topic natin ngayon. Mamaya natin pagtuunan ng pansin yan. Ngayon, ano ba ang definition ng tunay na born again ayon sa Biblia? Gaya ng sinabi natin, yung nabautismohan sa tubig at spirito. Baptizing in water and Holy Spirit according to 3:5 of Book of John. And the subject of the sentence on that verse is the members. Bakit? Bautismo yun eh. Ito si pastor, parang hindi naman nabautismo nito. Parang sa kanal ito binautismoan eh. Yung ugali itinuturo sa mga miyembro kabalo sa basan eh. O ngayon, kung ang konteksto ng born again ay ipinanganak sa tubig at spirito at yun ang bautismo, saan dapat tayo magbabautismo? 28:19 ng Mateo. Dahil nga dito ay magsiyaon kayo at gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung sa, it's a proposition kung saan tayo magbabautismo. In King James Version, tanong, saan ba? Kung nasa ng pangalan ng Ama. Saan yon? 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Yung pangalan ng Diyos, o kung nasa ng pangalan ng Ama, doon dapat tayo mabautismuhan.
Alin yun? Yung dakong pinili ng Diyos, yun ang kanyang tahanan na paglalagay ng kanyang pangalan. Tanong, ano ba yung tahanan ng Diyos? Yung ba yung Father's house? O ba, hindi pangalan ng Diyos yun eh. Hindi tahanan ng Diyos yung una. Dapat house of God. Father's house, Father's house? Grabe naman. Hindi yun yung sinasabing dakong pinili ng Diyos, Father's house. Tatag lang kasi ng tao. At never na mananahan ng Diyos sa inyo, pastor. 17:24 ng gawa, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito sa palibas ay Panginoon ng langit at lupa ay hindi tatahan sa mga simbahang itinatag ng tao gaya ng Father's house. Dahil iisa lang ang itinatag ng Diyos, 33 AD, which is the Roman Catholic Church according to history and according to the teaching of the Apostle in 931 of Book of Acts in La Sagrada Biblia. Ngayon, yun ang tahanan ng Diyos na doon dapat tayo mabautismoan at maborn again. 12:5 ulit ng Deuteronomio, basahin natin, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ano yung tahanan ng Diyos? Father's house ba? Harry Potter. 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At yung iglesia ng Diyos na yon, na siyang tahanan ng Diyos na doon, dapat tayong magbautismo. Yun yung nakarating sa Roma, 1:7 ng Roma. Yun ang nakarating sa Korinto kung saan kaano ibang mga apostol, unong-unong Diyos ng urang Korinto. At yun ang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo sa 20:28 ng gawa, na in Greek is Ecclesian Toteo, means Church of God. At ayon sa mga apostol sa 9:31 ng gawa, in Greek interlineal, that is Ecclesian Kataholos. Therefore, yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo na siyang sambahayan ng Diyos na doon dapat tayong mabautismohan, ang nakalagay, Ecclesian Kataholos means it, universal, means Catholic. Kaya, yung sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na doon dapat tayong mabautismohan. At pag nabautismohan tayo doon, ipinanganak tayo sa tubig at spirito, magiging born again tayo, yun ang Roman Catholic Church. Basahin ulit natin sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. That is the Roman Catholic Church. Hindi ang Father's house. Biro mo, Father's house, kulang na lang, Butter's house, ano sunod? Cheese house, Cheese Whiz. Pambihira naman, no? Mag-iimbento ka na nga lang ng pangalan ng simbahan mo, pangit pa eh. Samantala nga utos, 22:1 ng kawikaan, ang mabuting pangalan maiging piliin. Yung pangalan namin, mabuti yun eh. I-declare ni St. Ignatius. At yun ay hinango sa Grego na Ecclesian Kataholos na yun ang iglesia ng Diyos na nangalat dahil ang utos ni Kristo 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa at gumawa ng alagad. Ngayon nakayaon na. Kayo sa Pilipinas pa lang yata at saka sa Taiwan. Ano kayo maliligtas niyan? At ang itinuturo niyo sa mga miyembro niyo manakit. Ako, pastor, magbago ka na. Ay, nako. Kaya, ngayon mga kapatid, ang tunay na born again na itinuro sa Biblia, ipinanganak sa tubig at spirito, which is the baptism. At yung bautismong itinuturo sa Biblia, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung nasa ng pangalan ng Ama, sa 12:5 ng Deuteronomio, yun ang kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang iglesia ng Diyos na nangalat, na ang sabi ng mga apostol sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Kaya ang tunay na born again, hindi kayo pastor. Basa ka ng basa ng Biblia, di naman yung produkto yung Biblia. Sa amin yung Biblia, nakakahiya ka. Bakit? Dahil noong year 405 AD, si Pope Damasus at Saint Jerome ang nag-compile ng Biblia, which is the Church Fathers of the Catholic Church, hindi Pater's house. Tignan mo, Pater's house. Naman nabasa sa Biblia yan. Wala ka nga kayong ambag sa Biblia, tapos ang lakas-lakas yung magsabing kayo born again. Pastor! O ngayon, siguro, galit na galit ka na ngayon. O sige, suntukin mo screen. Alam ko yung ugali mo eh. Dahil nakikita ang ugali ng puno dun sa mga bunga. Halimbawa, yung isang puno, mga kapatid, puno ng mangga. Pag sinabing puno ng mangga, anong bunga? Mangga. Pare silang mangga. Ngayon yung pastor, demonyo. Yung mga ugali ng mga miyembro. O, panoodin ulit natin ang video ng tinulak tayo, mga kapatid. O, panoodin ulit natin.
Kaya mo bang panindigan yung Tama mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng pwersa pag tulak Doon yan. ka na, doon ka na. Huwag kang ano. Huwag kang mata. Oo. Doon ka na nga, doon ka na Huwag nga. niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka, paano sinasabi ka? Di ba? Nakita natin. Dahil yung masamang ugali, nakakahawa yan. Basahin ulit natin ng 15:33 ng unang Korinto. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali, kaya sira ang ugali ng mga miyembro dahil dun sa kanilang pastor na namemersonal, nagbabanta at nangbabangga. Wala namang ganyang utos si Kristo, ano? Dahil makikilala natin ang totoo, 7:7 ng 1 sa turo. Kaya yung binabasa mong born again, hindi sa inyo natupad yan. Kami yan. Kaya ang tunay na born again, yun ang kaanib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo 2,000 years ago. At according sa history, dahil utos naman magbasa ng pastor sa 8:8 ng Job, read the book of history and see. Anong nakalagay? Basahin natin. Andito sa ating referensya. Actual ito, pastor, ha? Mga miyembro ng Samahang Father's House, pakinggan nyo ito. Ang nakalagay dito sa World Almanac and Book of Facts, page 688, ito, Roman Catholic Church, founded by Jesus. Letra por letra. Ano ang Roman Catholic Church? That is founded by Jesus. Kaya ang tunay na born again, yun ang kaanib sa tunay na simbahang itinayag ni Kristo. At walang ikapu doon. Dahil itong Father's House na ito, nagpapakilalang silang totoo, sila daw ang tunay na born again, may ikapu. Kailan ba itinuro ni Kristo ikapu? Pakinggan natin ang miyembro nila na nangangaral, mga kapatid. Ang lakas magpa po, kaya pala pag tinatanong natin, kapatid na mago, grabe mamersonal. Panoodin natin. Ang bawat isa sa atin ay pagpalain. So sinabi nga doon sa Malakay chapter 3 verse 10 na kung bibigay natin yung para sa Panginoon, kasi kapag kinuha natin yon, may tuturing tayong isang kriminyon, ay isang pagnanakaw. Pero ang gusto ng Diyos sa pagbibigay natin, kasi kung tayo magbibigay, tayo pa rin yung pagpapalain. So, ngayon, napanood natin, para makapang-uto sila ng mga miyembro nila, binabasa nila yung 3 Gs ng Malakias. Ngayon, hindi nyo naintindihan ng 3 Gs ng Malakias kung sino ang subject of the sentence na inuutusan dyan, at hindi nyo alam ang time element dyan. Panahong mosaiko yan. At yung pagpapaikapo sa 3 Gs ng Malakias, inutos yan sa Israel, hindi sa Father's House. Ano ka ba naman, pastor? O basahin natin ang uno-uno ng Malakias kung kanino para isinulat yan. Sa inyo ba? O basa. O tinan mo, matututo kayo dito mga miyembro ng Father's House. Pati ikaw, pastor. O basahin natin ha. Dito sa Malakias. Malakay. Nasaan ang Malakias? Ito. Nabuna kasi ang ating mata. Ating basahin sa Malakias 1:1. Ito ang ating mababasa mga kapatid. At pakinggan natin. Ayan. Ito, 1:1. Ang nakalagay, ang hula na salita ng Panginoon sa Israel. Sinabi ba, sabihin niyan Laguna sa Father's House? Wala. Therefore, yung nasa 3 Gs ng Malakias, hula yun at utos yun sa Israel. Kaalinsabay dun sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanya. At isa dun ang pagpapaikapu na binabasa nyo sa 3 Gs ng Malakias. Katunayan, 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Therefore, para lang yun sa Israel yung pagpapaikapu sa panahon ng mga Israelita, sa panahong mosaiko, nang wala pa si Kristo o hindi pa nagkakatawang tao. Hindi para sa Father's House at hindi para sa panahong Kristiyano. Ngayon, sa panahong Kristiyano, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, utos pa ba yan? O pinalitan na? 7:12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangang palitan ng kautusan. Therefore, nang palitan si Moises at dumating ang ating Panginoon Kristo, 1:14 ng 1, sa pamagitan ng pagkakatawang tao, pinalitan na ang kautusan. Tanong, ikaw ba yun, pastor? 3 Gs pa lang ba ng Malakias yun? O, pakinggan natin. 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa ipinasya mo, pastor, kung magkano ibibigay. Yung lakas sa ikapu, kaya pala nagagalit pag tinanong dahil maubusan ng miyembro. Dahil yung miyembro, yun ang kapital niya para magpaikapu ng magpakaipu. At umano, ano? At huwag na natin sabihin. Dahil alam na ng mga kapatid yon kung nagsusuri talaga tayo. Kaya, yung utos sa 3 Gs ng Malakias, hindi na yun applicable sa panahong Kristiyano. Bakit? Dahil wala ng kabuluhan yun.
13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa 4:4 ng Malakyas, sa Horeb para sa buong Israel, yung pagpapaikapu sa 3 gis ng Malakyas. Kaya, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, pinalitan na ang kautusan. At yung kautusan sa pagpapaikapu, wala ng kabuluhan. Dahil ang utos, 8:3 ng 2 Korinto, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ibig sabihin na nagsiabuloy sa sariling kalooban, walang diktahan nyo na, oy, 10% ka eka. 3 gis ng Malakyas. Pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Tinan mo kawalang yaan nyo, pangluloko ninyo sa kapwa nyo tao. Kaya pala nangaakay kayo at pag tinanong kayo, hindi na kayo makasagot, namimersonal kayo, namimisikal kayo dahil mauubos ang nagpapaikapu sa inyo. O kaya kayo na lang bahala mga kapatid. Tama pa ba ang pinagtuturo nito at nagpapakilangan sila daw ang tunay na born again? Samantalang ang mga ugali na itinuturo sa kanilang pastor ay makikita sa kanilang mga bunga. At isa doon ay manulak, isa doon ay mamersonal, isa doon ay magbanta. Hindi lang natin na-i-record lahat. Kaya, kayo na bahala. Aanib pa ba tayo sa samahang ito? Mga kapatid, tayo pa ba'y magpapatuloy sa pag-worship kuno sa kanilang Diyos-Diyosan? 4:8 ng Galacia. Gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sakatutuboy hindi mga Diyos. Dahil sa panahong Kristiyano, wala nang itinuro ang Diyos na magpaikapu. Dahil ang utos, 8:3 ng 2 Korinto, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban mo. Therefore, hindi na tithes and offering yon. Dahil sa panahong Kristiyano, 17:5 ng Mateo ang dapat nating pakinggan, itong sinisintak mong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan si Kristo. At isa dun sa utos ni Kristo na ipinasulat kay Apostolo Pablo, ay magbigay na ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Kaya, yung ginagamit ng Potter's House, mga kapatid, para gatasan ng kanilang mga miyembro sa ikapu, sa 3 gis ng Malakyas, hindi na applicable sa panahong Kristiyano yan. Kaya, kayo na bahalang mag-isip. Kayo na bahalang magbulay-bulay. Ipinaliwanag na natin na hindi sila tunay na born again. Dahil ang born again, yun ang kaanib. At yung kaanib, hindi na kailangan magrehistro nun sa Security and Exchange Commission na papangalanan, Potter's House. Wala naman sa Biblia. Kaya, ngayong napatunayan natin mga kapatid, bula ang relihiyon, bula ang samahan at kinukonsinte ang kanyang mga miyembro na manakit ng kapwa-tao. Hindi yan ang itinuro ni Kristo. Mga antikristo sa demonyo at maka-impyernong gawain yan. I-play ulit natin mga kapatid. Kaya mo bang panindigan yung Nakapatid mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng pwersa pag tulak Doon yan. ka na nga, doon ka na nga. Huwag kang ano. Huwag kang mata. Oo. Doon ka na nga, doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. Kaya yon mga kapatid, kayo na bahalang magmuli-muli. Ganyan ba ang ugali ng tunay na Kristiyano? Kayo nang bahala gumawa ng action dyan, mga kapatid. Kasi, maaari, pwedeng kasuhan yan. Dahil unang-unang utos sa unang Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. At isa dun sa kaso, yung physical o harassment. Pero bahala na kayo, mga kapatid. Dahil tinawag naman tayo sa kalayaan, 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. At hindi naman tayo mamemersonal at hindi tayo gaganti ng masama sa masama gaya ng itinuturo ng bulaang samahan at bulaang relihiyon na Potter's House diyan sa Binyan, Laguna. Kaya wala na tayong maraming oras mga kapatid. Salamat sa Diyos. Eto mga kapatid, huwag niyong hawak ang cellphone ko. Isang miyembro ng Pentecostal, hinahamon ako ng suntukan, hindi makasagot sa tanong. Tanda lamang yan ng mga antikristo itong taong ito. Bakit? Ayaw sumunod sa aral ni Kristo, na aral sa 7:17 ng 1. Naghahamon ng suntukan. Letter yan, letter. Formal letter. Ba't hindi ba formal yung nakasulat dito? Hindi ba formal to? Nakayo ay naghahamon tayo. Anong gusto mo bro? Di ba naghahamon ka na suntukan bro? Hindi ba? Ayan.
Naghahamon ng suntukan yung isang PMCC dito dahil hindi na makalaban ng aral sa aral. Ayan. Naghamon ng suntukan, mga kapatid, ang PMCC ni Periol. Naghamon ng suntukan. Formal letter. Letter kayong maghamon. Formal letter. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tama, 14:40 ng unang Korinto. At wag mo namang sabihin walang kaayusan yung ginawa ni Kristo na ginagawa namin sa 23:15 ng Mateo. Ang inaano kayo ng letter. Nagbibigay na kami ng letter. Hindi naman mathematical ito, biblical ito. Nagbibigay kami ng letter. Formal rin ito. Formal letter ito. Formal ito. Formal yan. Di ba ginagawa nyo, Brad? Di ba naghahamon ka ng suntukan, bro? Di ba naghahamon ka na? Ikaw ang nanguusik. Sapagkat ang mga apostol, nung nangaral, sila yung binugbog. Gaya ng gagawin mo, bubugbugin mo kami sapagkat naghahamon ka ng suntukan. Ano kayo? Sige, magbaka ng mga apostol. Bumabatol ka naman. Eh di antikristo ka talaga. Sapagkat ang sabi ni Kristo, 3:9 ng unang Pedro, huwag gantiin ng masama sa masama. Samantalang ikaw, para sa'yo, masama ginagawa namin, sana di ka nalang gumante. Yan ang hirap sa mga PMCC, antikristo. Ay nako. Bakit pinapangalan yung pag-ibig? Tama, pag-ibig yun. 12:9 ng Roma, ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama. Kaya ang ginagawa namin, ginapopuotan namin yung masasamang ginagawa ninyo. Na pangangaral na nanghihingi kayo ng pera. Huwag kayong mandas. Hindi namin kayo hinahawakan. Masyado kayong bastos. Ibig sabihin pala, bastos si Kristo sa 23:15 na Mateo. Mga PMCC, hindi na makasagot. Antikristo talaga mga PMCC. Ito. Bro, dadaan ako doon. Kita nyo mga kapatid, nanunulak, naghahamon ng suntukan. Tingnan nyo, antikristo talaga yung mga PMCC, naghahamon ng suntukan. Nang dadahas na sila sapagkat ayaw na nilang lumaban ng aral sa aral. Ayaw mo na. Atrasan mo na. Kaya, kita nyo mga kapatid, ang mga PMCC, hindi sila makalaban ng aral, kaya naghahamon sila ng suntukan. Suntukan ang gusto nila, suntukan. Di ba? Paano naging sa Diyos yung mga hinayupak na yan? Suntukan ng habol. Kaya tinatawag kami, maganda, dito tayo sa neutral ground. Kasi kung kami susugod doon, nang dadahas na itong mga pastoratoy na ito. Sayang, hindi natin na-videoan at hindi tayo naka-live. Naghahamon ng suntukan ay yung isa sa mga miyembro nila. Ayan, naghahamon ng suntukan yung nakapolo. Cristiano daw eh. Grabe! Ang tinda ng mga PMCC, ni Periol. Yan ang ituro sa kanila ng kanilang amang Diablo, gusto nilang pumatay. At isa sa uri ng pagpatay sa panahong Kristiyano, yung mapuot dun sa mga nangangaral ng tunay na salita ng Diyos at tamang interpretasyon ng salita ng Diyos na hindi naman nila ipinangangaral. Sapagkat yung Biblia natin, ginagamit nila na na-compile ni Pope Damasus Centurion noong year 405 AD, wala si Apostol Periol doon. Kaya, kita nyo kung gaano kasasama ang udi ng mga PMCC na ito. Hinamon ako ng suntukan. Hinaharas na tayo, bro eh. Hinaharas na kami. Ang usapan, biruin nyo. Sige. Formal debate eh, ano? Ba't ganun? Suntukan daw, kalye daw, kalye. Kalye talaga. Wala naman tayo sa muli, nasa kalye tayo eh. Wala ang PMCC sa demonyo. Tara, bigay tayo formal formal letter daw ito. Kunin natin yung kunin natin yung speaker, mangaral tayo doon. Ayan natin yung speaker. Ngayon, kitang-kita nyo mga kapatid kung paano mandahas ang mga gagong pastor na yan. Biruin nyo, pinupuna lang natin, hinahamon natin ng debate, sabi nila magbigay daw kami ng formal letter. Ngayon, ang itinapat naming letter, yung ikatlong 117, alam nga namang number ito. Hindi naman mathematician yung mga apostoles. Mga apostoles yun. Para pala sa kanila, bro. Hindi ano ba nakalagay dito? Letter. Formal ba ito? Formal. Sapagkat ang utos ni Kristo, 14:40 ng unang Korinto, gawin ninyong may karapatan, may kaysan. Therefore, the context of that verse is formal. Tapos itong mga hinayupak na pastoratoy na to, naghahanap mismo ng letter na hindi isinulat ng mga apostol. Antikristo talaga, nandadahas sila. Papasok kayo, Teng. Madahas ng mga PMCC na ito talagang sa demonyo, mga hinayupak. Ito sa'yo. Alright, ito sa'yo. Ito, kaya nga tayo naglalapa tayo ng Greek interlineal dito eh.
Diba? Ngayon, kukuha tayo ng speaker, tatapatan natin yung ginagawa nilang pangluloko sa mga kapatid na Katoliko. At kukuha tayo ng speaker dito. Di pa naman tapos, no? Sana, ay, tapos na ang mas. Mag-umpisal tayo. Saglit lang mga kapatid, ha? At magbabalik ulit kami. Siguro loobin ng Diyos, unahin muna namin ang pagkakatipon kaysa mga protestante na yan. Sapagkat ang utos sa 6:33 ng Mateo, unahin ng Diyos. Sa papaanong paraan, sa isunod ni Apostol Pablo, 10:25 ng Hebreo, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Kaya hindi natin papabayaan ang ating pagkakatipon at uugaliin natin kung ano ang dapat uugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia. At isa doon, ang tumupad sa utos ng Diyos, gaya ng pagpapahayag ng mga kasalanan sa mga pare o mga obispo, binigyan ng otorisasyon na makapagpatawad sa 20:23 ng 1. So, papaanong paraan? 1:9 ng unang 1 kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Kaya, ilagay mo nga ito sa bag ko. Mabusan tayo ng boses, ha? Gabriel Villas, Lauren Villas, Nakakalata na sila ng miyembro. para sa kaluluwa, Grabe tingin sa akin ng isa eh. Ponce, Ayun, may nagsend ng star. Huwag na po kayo mag-send niyan. I-send nyo na lang kay Father Darwin. Galuga, Isa na. Yan, ipakilagay na lang ng mga ano. Gloria Nicolas, Naghahamon na ng suntukan yung mga pastor. Grabe! At ngayon, mangungumpisal muna kami mga kapatid dahil mangumpisal na rin kayo sapagkat linggo ngayon para makareceive tayo ng katawan ni Kristo. At hindi literal, hindi symbolical yun, literal yun, ang 26 Mateo, ito ang aking katawan. At matatanggap natin yun, according sa CCC, Catechism of the Catholic Church, pag tayo nasa estado ng gracia. Papaanong paraan? Kung ipapahayag natin ang kasalanan natin sa 1:9 ng unang 1 sa mga obispo, para binigyan ng otorisasyon makapagpatawad sa 20:23 ng 1. Mga kapatid, medyo ano tayo, napagod. At wala nagaanong oras. At pupunta na kami ngayon kay Padre para tayo ay makareceive na ng Sacrament of Reconciliation. At mamaya during Mass ay makareceive tayo ng Sacrament of Eucharist or Body of Christ. para sa kaluluwa, Yan, knockdown ang mga pastor. Sayang hindi kami nakapag-live kanina dahil yung isang pastor naghahamon na ng suntukan. Grabe. Ang usapan kasi bro, isang ano lang eh, usapang debate lang eh. Sa debate lang. Parang sa aral, ano naman natin. Sa aral. Kaya sabihin nila, Kristiyano sila, hindi sila nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa 12 ng unang Timoteo. Kaya siguro na-trigger sila, nag-react sila dahil dito sa rosaryong dala namin tsaka holy scapular. May dala kasi kaming scapular, tapos may dala, lumalayo sila, no? Lumalayo sila, may dala rin kaming yung eto, Holy Rosary. Siguro nag-react yung demonyong nasa loob ng mga pastorato na ito, gusto kaming dahasin, ayaw nilang lumaban sa aral. Kaya, mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa Diyos at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po lahat ay tutusin sa ating mga pagkakasala. Wala po kaming oras para dyan. Ibig sabihin pala, wala pala kayong oras kay Kristo. Hindi, tanong ko sa iyo, Kristiyano ka ba? Kristiyano ka ba, yes or no? Kung may oras kayo kay Kristo, dapat handa kayo sumagot. 3:15 ng unang Pedro, ang sabi ni Apostol Pedro, inyong sambahin si Kristong Panginoon yung buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Kaya kung talagang totoong sa Diyos kayo at kay Kristo kayo, handa dapat kayo sa pagsagot. Huwag kayong manggugulo. Hindi kami nanggugulo. Nagtatanong kami. Dahil utos yun. Utos yun. 4:1 ng unang 1. Hindi mo alam yun. Hindi tinuro ng pastor mo. Sana pala, hindi na lang kayo nangaral kung hindi nyo kayong panindigan yung inaatake nyo sa Katoliko. Hindi kami nagagaling-galingan, kapatid. Kaya nga nangangaral kami. Mangaral kayo. Ngayon, sa oras na ito, hindi kami nangangaral, pumupuna kami. Dahil ang paggamit ng Biblia, 3 theses ng ikalawang Timoteo, pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Kaya tapos na kami magturo, sumasaway naman kami. Kaya mali ipinapahayag nyo kasi numalingan self-interpretation. Ibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos at sa kanya lamang matatagpuan ang kantasan. Wala naman pala itong mga pastorato na ito na nasa sementeryo. Andito kami ngayon sa Malabon City
o nasa Malabon kami mga kapatid, meron ditong mga pastorato na hindi naman pala marunong sumagot sa tanong. Sinasabi nila may oras daw sila kay Kristo. Kung may oras kayo kay Kristo, dapat may oras din kayo doon sa konteksto na paggamit ng Biblia na mga salita ng Diyos na inutos ni Kristo sa mga apostoles na konsideradong salita ni Kristo. Sa papaanong paraan? 3:16 ng ikalawang Timoteo, ang mga banal na kasulatan o Biblia ay kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Kaya hindi lang sa pagtuturo kundi pagsaway. Kaya hindi kami nanggugulo, nagtatanong kami. Ito, Biblia, baka mo. Kasi nungalingan yung mga pastorato kayo. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yan po ay mahigpit na pinapahabol sa atin na ang Panginoong Jesucristo lamang po ang kaligtasan natin at siya ang Panginoon at hindi po ang mga bagay panlupa. Sa panahon natin ngayon, marami na po tayong pinagkakamalaan. Tayo po ay patuloy na nanunulog sa mga bagay panlupa. Pero ganoon pa man, patuloy tayong inaalala ng ating... Okay na. Tingnan natin kung sasagot sa tanong itong mga protestahin na ito. Ito maganda mga live tayo. Live. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayan ha. Sabi kasi nila, magpapatanong daw sila. Tapos ang tinatanong naman, ayaw nang sumagot sa tanong. Hindi mga sinungaling, walang isang salita itong mga ito. Therefore, direktahan nilang itinatakol si Kristo sa pamagitan ng pagtatakwil at hindi pagsunod sa 5:37 ng Mateo. Lang salita ninyo, oo, hindi. Therefore, pag sinabi mo, panindigan mo. Huwag kang magsasalita nang hindi mo kayong panindigan at lalabas dyan, antikristo ka. Gaya ng mga pastorato na ito. Diba? Sa ating mga kasalanan na gagawa po. Hintayin natin matapos ha. Tanungin mo, Bro JB, tanungin mo. Yun, yung nakapolo. Na tayo ay manambalik. Tayo ay humingi ng tawad. Tanggapin natin ang kanyang anak sa Jesucristo. Sapagkat darating ang panahon, tayo ay aarap sa isang araw na Bro, pagbubuo. pwede kayong matanong, bro? Kasi parang kasama ka ba nila, bro, yung mga born again? Naninindigan ba kayo, bro, na hindi na kailangan ng relihiyon o hindi na kasama ang relihiyon sa kaligtasan? Di ba born again kayo, bro? Maganda, bro, sumagot kayo sa tanong. Mahirap kasi mangaral ng hindi sumasagot sa tanong. Isa kasi sa uri ng pagano yan, pangangaral yan eh. Dapat handa kayo sa pagsunod kayo sa presidency. Daming pastorato yun. Meron pa doon isa. Meron pa doon isang pastoratay Kasi naman. pag hindi nyo sinunod yan, si Kristo. Mga naninira sa Katoliko na hindi naman makasagot pag nakaharap ng defensor Katoliko. Ano, bro? Di ba naninira para Ano kayo eh? Sabi niyo sumasamba kami Hindi ka pala Kristiyano, bro. Hindi ka pala makasagot sa tanong. Hindi mo masunod yung 3:15 ng unang Pedro eh. sa mga tweet, si Kristo ang itinatakwil ng mga ito. 1 Peter 3:15. Wala kayong paggalang. Meron. Dahil ibig sabihin pala, pag sumigaw ka, walang galang. Ibig sabihin pala, si Kristo at mga apostoles, walang galang. Dahil sumigaw sila sa 23:15 ng Mateo. Ito, nakikita. Hindi dapat respetuhin talaga ang mali. Dahil ang mali, hindi nire-respeto. Bastos ka ba? 14:1. 14:1 ng awit sa 14:1 ng awit. Ang nakalagay sa 14:1 ng awit, hindi dapat sinusunod ng hindi dapat ginagalang. Hindi naman kami sumasamba sa ribulto eh. At hindi porket binuhat mo, sinasamba mo. Dahil mismo yung mga propeta ng Diyos, sa 6:6 ng Josue, nagprosesyon sila. Ay nako, tatanga-tanga pala itong pastor na to. Sige, Si Pablo, sa 3:3 ng Galacia, nagsalita siya ng tanga. Ang sabi ni Pablo, sa sambayan ng Pilipino, sa 3:3 ng Galacia, tangang-tanga na ba kayo? Hindi, mga CFD kami, bro. Mga Katoliko kami. Mga Katoliko kami, bro. Hindi, mga Katoliko kami. Hindi pera-pera. Nangangaral kami. Nangangaral po kami ng sabi. Mga Katoliko kami. Nangangaral po kayo. Inaatake niya yung Katoliko. Kristyano kayo. Hindi kayo Kristiyano. Hindi dapat ginagalang ang sumusunod sa kabulaanan. hindi naman kami nire-respeto eh. 44 ng awit. Ang sabi ni David. Yung utos ni Kristo, 15 sa unang Korinto na ikalilitan. Huwag ka manulak. Lumaban ka ng diskusyon, mag-make tayo dyan. Wala ka palang bayag eh, nagpastor-pastor ka pa eh. Sana na pala, hindi ka na muna nangaral kung wala ka naman pala paninindigan. Pastor ka ng demonyo. Ikaw ang kinatuparan ng 24:24 ng Mateo.
Hindi nyo kami mare-rebuke dahil peke yung Kristo nyo. Kahit hanggang gabi ka maganyan, hindi gagana yan dahil peke ang Diyos mo. Peke ang Kristo nyo. 4:8 ng Galacia. Bawal respetuhin ng mali. 42 ng awit, hindi nyo respeto ang awit. Hindi gagana yan. Hindi gagana yan. Hindi gagana yan. Peke yung Kristo nyo. 24:24 ng Mateo. Sulpot na Kristo. Si Kristo. At yung utos ni Kristo. At isa doon ang utos ni Kristo. Sa 1:13 ng Tito, sumaway ka na may kapagsikan. 24 ng Mateo, bula. Inaatake nyo Katoliko eh. In Jesus name, peke yung Kristo nyo. Peke yung Kristo nyo. 24:24 ng Mateo. Peke yung Kristo. Sisilitaw, bula ang Kristo. Wala ang propeta. Ay, nako. Ay, kayo ang lumayas. Catholic Cemetery ito. Ginugulo nyo. Inaano nyo yung aral Katoliko eh. Kirubin yun, kirubin. Kirubin na yun. Ito yung kirubin. Hindi bulto yung kirubin. Hindi bulto. Kirubin. Yung magagawa na ninyo kay larawan. Pag sinabing larawan, pag sinabing larawan, rebuto ba? Pag sinabing larawan, gumawa ng larawan sa ginawa yung Diyosa. Ngayong rebuto. Sige, ito na. Ngayong rebuto. Hindi ka muna. Na-rebuto yun. Kaya po tinatanggap mo, maiimpiyano pa na ang Diyos sa ilang Diyos. Siya nagutos. Nagutos na gumawa ng rebuto. At sinabi mo larawan. Maiimpiyano ba o hindi? Maiimpiyano ba o hindi? At tanong ko sa'yo, maiimpiyano ba o hindi? Maiimpiyano ba o hindi? Layo naman na sagot mo eh. At tanong ko sa'yo, sabi mo kasi kanina, yung nagpapagawa ng rebuto at gumagawa ay maiimpiyano. Ngayon, sa 3:6 ng ikalawang kronika, sa 8:29 ng unang ang Diyos ang nagutos na gumawa ng larawan. At sinabi mo sa gitna, pag sinabing larawan o gumawa ka ng larawan, rebuto yun. Tanong, sabi mo kanina, maiimpiyano gumawa. Therefore, tinatanggap mo at Diyos pala, maiimpiyano gumawa ng rebuto. Tinatanggap mo, hindi? Kung hindi mo ganyan hipotika, si Moises lang yung inutusan. Tinatanggap mo, hindi? Hindi ko tinatanggap. Budlay. Sabi mo kanina, Budlay, hindi makapagliligtas ang relihiyon. Tama? O, ngayon tama. Sabi sa Greek word ng salitang relihiyon ay triskia at ibig sabihin ay pagsamba. Tanong, 3:15 ng unang Pedro, utos sumamba kay Kristo. At ang kahulugan ng pagsamba ay triskia o relihiyon. Tinatanggap mo ba na ang relihiyon makapagliligtas dahil ang ibig sabihin sa Greek nun ay pagsamba? Tinatanggap mo, hindi? Okay, tinatanggap po, brother. Makinig ka muna. Okay. Makinig ka muna, bro. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, walang Kristo doon. Mali yung tanong mo. Magtanong ka ng tama para masagot ang tama. Kaya tanongin mo ng tama, kapatid. Alam ko yung versikulo mo. Sabi mo kanina, wala daw Kristo sa 3:15 ng unang Pedro. Ito, sasampal ko sa iyo. Sabi sa 3:15 ng unang Pedro, ito ha, wala daw Kristo. Tingnan mo, ito, babasahin. Tuturuan na sa unang Pedro, hindi ko mabasa. Ayan. Sabi sa unang Pedro 3:15. Itong sabi, ito, babasahin ko. Ako babasa. Ako rin babasa. O, basahin mo. Ayan. Ayan. Basahin mo. Wala kang Kristo. Ito. Wala kang Kristo. Pagsamba kay Kristo, ha? Wala bang Kristo ikaw? Walang Kristo dyan sa 3:15. Basahin, pagsamba. Ikaw magkakawala yung Kristo sa 3:15. Ito, sagot na pati. Basahin mo. Basahin mo. Sagot ko nga kapatid. Ang tanong mo ay pagsamba. Basahin mo. Anong gawagay? Basahin mo. Bawa mga pagsamba kay Kristo. Pagsamba kay Kristo. Kundi yung sambahin si Kristo. Pakinggan mo na, kapatid. Wala ngang mababasa na. Ibasa na galit. Ang pasabot, brother, reliyon, pero wala specific. Ang reliyon, mga kaigsunan, dili Romano, Pagano, Katoliko. Reliyon. Kung sa may pasabot ka reliyon, mga kaigsunan, katisismo, katibukan. Di ba nila to, ha? Kita, ha? Mga Pilipino, ha? Dapat isuon ang atong reliyon, Pilipino, Katoliko, dili Romano, Katoliko. Okay, sabi mo kanina, hindi,
Kayo dalawa. Sabi mo kanina, hindi relihiyon ang Katoliko. Ngayon ang Katoliko, kada pumupunta sa simbahan, 46 ng gawa. Hindi mo alam yan. 27 ng gawa nagkakatipon at sumasamba. Ngayon, ano sa Greek ang salitang pagsamba? Alam mo o hindi mo alam? Hindi naman ako nagsabi ng Greek. Bisaya naman dito at saka mga Tagalog. Hindi na kailangan kasi ako ay isang alagad ng Diyos doon sa mga Bisaya, doon sa mga Cebuano at sa mga Tagalog dito lang sa Pilipinas. So hindi ko na kailangan mag-study pa ng Greek kasi nakapokus lang ako, nakatuon lang ako mga kapatid dito sa mga Pilipino. Magandang hapon mga kapatid. Okay lang ba kayo? Ngayon, nakita natin yung pinapahayag ng tao ni Tim. Puro kasinungalingan eh. Lahat ng binabasa niya out of context. Babasa sa Habakuk. Babasa niya sa mga ribut. Out of context niya siyang article. Dahil naisulat yan, wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano pa? Tapos sasabihin mo ba yung mga tao, mga bulag? O baka ikaw yung bulag. Kaya ka pinagsak ng teacher mo, kaya ka pinapagalitan eh. Bakit? 4-4 ng ikalawang Korinto, sabi ni Pablo, hindi ko sabi. Kaya kung tututulan mo ko, ang makakalaban mo si Apostol Pablo. Nung sabi, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito, kaya ng Diyos mo, ang mga isip ng ibig nagsisisampalataya. Ngayon, sabi niya kanina, lahat ng may mga ribulto ay sa demonyo. Aba, kung sa amin ka, kawawa ka, Archie. Kasi halos lahat ng tao doon, Katoliko, hindi marunong magtimpi eh. Buti ang mga taga-Bohol, mababait eh. Talagang sinusunod yung 5:44, dress 9 ng unang Pedro. Na huwag gantihin ng masama sa masama at alipos sa alipusta, kundi magpapala. At yun ang ginagawa ng mga taga-Bohol na ginagalit mo. Ngayon, ang dami mong mga binasang talata, lahat eka ng may rebulto sa demonyo. E di ibig sabihin pala sa demonyo yung Diyos dahil nag-utos gumawa ng rebulto. Natunayan, sa 6:29 ng unang hari, galit ka pa kay Maria, ang Hebrew nun ay make light. Graven image o gaya o feminine, gaya ni Maria. Hindi pwede pala yung rebulto ni Maria, gaya ng nasa sa 6:29 ng unang hari. Ang sabi, at inukita niya ang panig ng bahay ng mga larawan at ng mga inukit. Sa'yo wala TV nakalagay. Tapos magdadasal ka sa harap ng TV, hindi sinasampo mo paling TV. Yun ang definition nito eh. Hindi porket nananalangin ka sa harap, sinasampa mo na, ibig sabihin pala sinasamba ka rin ng mga miyembro mo. Bakit? Nananalangin yung mga miyembro mo nasa harap mo. Aba, Diyos-Diyosan ka nalabas mo no, dahil yun ang definition mo ng Diyos-Diyosan at Anietes. Mali. Out of context lahat ng binabasa mo. Kaya nga maganda dito yung formal discussion tayo, yung may moderator, para makro-cross-examine ko kung ano yung mga sinasabi mong kalokohan. O lahat ng sinasabi mong panloloko sa mga tao, lalo na dito. Ngayon, maglalatag ako, pakinggan mo sana. Kasi kilala kita eh. Ang ginagawa mo, sumasapaw ka lang sumasapaw, doon sa kalaban mo, sigaw ka ng sigaw, out of context ka, may kaayusan ba yan? Walang kaayusan yan. Kaya yung sinasabi mo sa mga tao, na sila yung mga binulag, ikaw yung unang-unang binulag, gaya ng sinasabi ni Pablo, na 4-4 ng ikalawang Korinto. Yan ang nababagi sa'yo, Archie Anietes. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa Disney. O, ganun. Oras na ba? Oras na? Okay na ba? Asan ang ano natin? Wala pa eh. Hirapin. Papasok ka na agad. 3 minutes pa. May 3 minutes pa. Di, 3 minutes pa na konsumo. Ngayon, pwede bang rebulto ayon sa Biblia? Pwede. Gaya ng nasa 6:29 ng unang hari, yan lang muna ilalatag ko dahil isa-isahin ko yan sa lahat ng sulat ni Archie. At ang Hebrew, interlineal nun ay neklayet. Ibig sabihin, graven image o feminine graven image gaya ni Maria. Diba? Hindi pwede pala rebulto ni Maria. Ngayon, tatanungin mo ko in New Testament, o sige, sasagutin kita mamaya. Pero madadaanin ko muna lahat ng patutsada mo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin, lahat ng sinasabi ni Archie ay pawang out of context lang. Bakit? Babasa sa Habakuk, babasa na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa kanya, ibig sabihin pala at Diyos nag-utos rin gumawa ng Diyos-Diyosan. Grabe naman ang Diyos mo, Archie Anietes. Bakit? Prestige ng ikalawang kronika at saka banal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Pag sinasing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may tengang hindi nakakarinig, gaya ng nasa braso mo. Hindi ba yung Diyos-Diyosan ka rin sa braso, Archie Anietes? Yan ang ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. Okay na ba? Okay na? 5 minutes, okay na? Paraanin na natin.
So, grabe kapatid, okay, tinutwist nila yung katotohanan. Pero alam niyo ba kapatid, yung lahat ng nagdadasal ng ripulto ay mga hangal. Ano ba yung hangal? Mga buang sa Bisaya. Sabi ng Panginoon, Isaiah 44:9, walang kwentang tao ang gumagawa ng mga ripultong Diyos-Diyosan at ang mga ripultong ito ay labis ng pinahalagahan at walang halaga. Sila rin ay makapapagtunay na ang iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon hindi nakakakita at walang nalalaman, kaya mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang mga taong gumagawa ng ripulto at sumasamba sa mga ripulto. Ang tapertiro naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Giniguhitan niya ito ng anyong tao sa kainukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen at pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi nakikita na pupulang. Itong mga tao na to kapatid sa kinilan ko, mga bulag ito kasi naniniwala sila sa ripulto gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ba iksuonis ripulto ba? Hindi. Buhay ang Diyos mga kapatid. So ang sabi dito iksuon at tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. So hindi na ikapagtataka mga kapatid na itong bata na ito mga kapatid ginamit ng Diablo at siniraan ang kanyang mata at ang kanyang kasig-kasig mga kapatid. Yun po yun ang sinasabi. Kasi mga kapatid, ang demonyo nagbuyo sa ripulto. Ipanayag 9:20. Kaya ang mga tao na wala mga matay sa katapusan, na hampas sa kalibutan, na nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga pinuhat, sa kamot sa tao. Yung santo niyo, gawa ng kamay ng tao. Bakit ka lumuluhod yan? Bakit ka lumuluhod? Bakit mo ipinaposisyon yan? Sabi ng Panginoon, Lucas 4:8, si Jesus mingon, bawa ka Satanas, sambahin mo ang Diyos lamang at siya lang ang imong alagaran. Siya lang. Tanga ka ba? Nag-aalaga ka? Pinaanohan mo yung ribulto, gagawa ng kamay ng tao. Diyos ba yan? Yun ba yung Diyos mo kapatid? Na kung may sakuna, bubuhatin mo? Yun ba yung Diyos mo? Bakit ka nagdadasal dyan? Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yun mapapahiya ang lahat ng mga tao, itong mga tao na to, na lahat ng sumasamba, kampon sila ng demonyo. Kampon ng demonyo, ang tanan nga mitahod, o misimba sa ripulto, o dinagpista sa ripulto mga keksyonan. Hindi naman Diyos yan Hindi yung Diyos yan. Isa lang Diyos natin, ang Diyos sa langit. So ano pagsabi dito? Kamangmangan, ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lubusan na siyang nagliligaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ripultong iyon ay isang Diyos-Diyosan. So dili na ikalimot sir ma'am, kakining mga tawhana, dili na mo dawat unsay tinuod, babaga na lagnaw. Na naman, Roma 1:25, kaya ang kamaturan may tungod sa Diyos. Ilang gipunian o bakat ang kamaturan o may nagsisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa kamakatawo na unta ang nabubuhat na maunta ang angay daygon hangtod sa kalturan. Amin. Maya naman kayo mga Romano, Pagano, Katoliko. Pinalitan niyo yung katotohanan na dapat sambahin ang lumalang, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Edukado pa man ang kamo? Mga engineer, abogado, mga doktor, mga pare, tapos lumuluhod sa isang walang buhay na ribulto. Yun ba yung tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto. Kaya mo ka rin gusto samahan na magasimba kaniya, magasimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos, Espiritu man, kung managsimba kaniya, kinaanglan, managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Huwag kang magdasal
na nasa ribulto? Ha? Si Kristo nagpakamatay doon sa cross, tapos ipagpalit mo sa ribultong Maria? Ha? Ipagpalit mo? Nagdadasal ka sa hindi Diyos? Estudyante ka man? Bright ka naman, matilino ka naman? Pinalitan niyo yung katotohanan. Managot kayo lahat, mga kapatid. Lahat ng sumasamba sa mga ribulto, mga kapatid, doon papunta sa impyerno. Ha? Di pa na yan, 28. At pa ng mga talawan, ang mga walang magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakadon, itambog sa linaw, nakalayo, o gasopre, o mao kato, ang ikaduhang kamatayon. Lahat kayo, sister, ha? Mind nyo, sasabihin ko sa inyo, nakarinig lahat dito, pag hindi kayo magkagbitaw ng mga ribultong iyon, impirno ang kalalagyan sa lahat ng mga sumanda. Mind nyo, mga kapatid, hukmanta sa Ginoo, gipadayag no 27. Kaya ang tao mamatay sa matawsa kay gayon, o tapos na maong paghukom sa Diyos. Tapos sabihin nyo, yung ribulto nyo buhay, bakit ka nagdadasal sa ribulto? Magpatulong ka ba dyan? Napatay pa yan eh! Wala pang nabubuhay? Ilan bang bayad nyo sa mga pare? Mga kapatid, mamulat tayo sa ating mga mata. Buksan nyo yung isipan nyo. Huwag puro garbo. Huwag kayo pride, mga kaisunan. Impirno ang papunta. Okay lang kami nakita. Okay na ba? Okay na. Baho na tuloy ng mic. Ayan, mga kapatid, kitang-kita natin lahat ng latag ni Archie. Binasa niya yung 1.25 ng Roma. Basahin natin, ano? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Unang-una, wala naman sa aral katoliko na pinalitan natin yung aral ng Diyos ng kasinungalingan. At ang definition ng Diyos, ayon sa Biblia na hindi alam ni Archie, sa 8.4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na di totoo. Historically speaking, biblically speaking, ang mga shadows panan, nag-exist sa Biblia. Hindi sila Diyos gaya ng sinasabi mo. Tapos sabi mo, walang kwenta yung nagpapatira pa. Ibig sabihin pala si Josue, walang kwenta. 7:6 ng Josue, sinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Ano ang katuruan ng mga apostol sa kaba ng Panginoon? Kung saan nagpatira pa o lumuhod si Josue? Huwebes 5 ng Hebreo, merong 2 larawang inanyuhan. At pag sinabing larawang inanyuhan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, therefore, si Propeta Jose pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ikaw rin pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Tingnan natin ito. Dahil itong picture ni Archie Añedes, nagpatira pa sa Diyos-Diyos. Tingnan niyo mga igsoon, mga kapatid. Kung para sa kanya, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa ribulto gaya ng ginawa ni Propeta Jose sa 7:6 ng Josue, ibig sabihin pala si Archie Añedes ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, wala rin pala siyang kwenta gaya ng sinasabi niya at bulag. Di lahat ng sinabi niya, bumalik rin sa kanya. Kung baga dumurad siya pataas, tumali rin sa kanyang mismo. Bunganga lahat ng sinasabi niya. Di ba? Yan kasi yung birada ka kasi ng birada Hindi mo alam yung pinagsasasabi mo, ginagawa mo rin pala paano mo ngayon tututulan yan? Ginawa mo yan. Archie Añedes, kita mo, nagsimbak na isang buke ng Vicente Ferrer. Nag-iut ka, nagsamba ka sa Diyos-Diyos. Sabi mo, Diyos-Diyos si San Vicente Ferrer. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na si San Vicente Ferrer, si San Antonio, lahat ng mga santo ay Diyos. Dahil isa lang naman talaga ang Diyos, gaya ng sinabi mo ang Ama at si Kristo, at yung sinasabi ng Trinidad, o Santissimos Trinidad, sa 17 of Revelation ng Trinity. At yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. At wala kang mababasa sa CCC na sinasamba ang ribulto. Kasi yun ang definition tayo. Pag lumuhod, sumamba, ibig sabihin, ikaw rin pala, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan nyo, baka kapatid. Kitang-kita na. Paano mo tututulan Archie Añedes to? Ikaw na mismo nag-ano neto. Tapos magsasalita-salita ka, may kodigo ka pa, ako walang kodigo. Nalaman ko, out of context lahat ng sinasabi mo. Dahil lahat ng talata, lahat ng bersikulo, lahat ng kapitulo na binabasa mo, out of context. Walang aral niya ng Iglesia Katolika na sumamba sa kahon, sumamba sa ribulto. Kaya kami lumuluhon, Archie Añedes, ilang beses na siyo sinasabi, hindi lang ako unang nagsabi sa iyo nito, si Bro Paul, sila Bro Edgar,
ni Bro Kaloy, hindi ka pa rin nakikinig. O, kaya yung sinasabi mong hindi sa Diyos at sa demonyo, ikaw yon dahil hindi ka nakikinig. Dahil lang sa Diyos, uulitin ko, 8:47 ng 1, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses ka na sinabihan ng salita ng Diyos, gaya sa 7:6 ng Josue, na ang pagluhod ay hindi pagsamba, kundi pagrespeto sa banal na bagay, hindi ka pa rin nakikinig. Lahat ng sinabi mo sa mga kapatid naming Katolik mo sa demonyo, lapat sa'yo dahil hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga kung pwede ka lang paluin ng hanger, paluin kita ng hanger. Okay na. Kako! Sira ulo mo! Kako ka pa! Walang kako sira ulo, tarantado! Kalaban ka ng Diyos! Subayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo sa ating episode ng Ang Dating Landas, kung saan ang titulo ay Ituwid Natin si Jun Alcarcon. Ngayon ay walang tigil sa pag-iyak si Jun Alcarcon at pinatatamaan tayo ng pinatatamaan sa kanyang programa na tinatawag daw na Ang Tinig ng Diyos. At samantalang di naman Diyos ang sumasagot, si Jun Alcarcon. Di dapat tinig ni Jun Alcarcon. Pero mo, marunong ka pa kay Pablo. Bakit? Sa 1:1 hanggang 2 ng Hebreo, ang huling pinagpahayagan, huling kinausap ng Diyos si Kristo. Kaya ang sabi sa 17:5 ng Mateo, baka hindi mo alam, kasi sinasabi mo, tanga ko, ang dapat nating pakinggan si Kristo. Tama? Ikaw ang sumagot. Hindi naman si Kristo. Wala naman sa tabi mo si Kristo. Wala naman sa tabi mo yung Diyos. Dahil hindi tinig ng Diyos yan. Tinig ni Jun Alcarcon yan. Dahil hindi naman kakasangkapanin ng Diyos yung demonyo. Hindi ko sinasabing ikaw, ha? Ngayon, meron siyang inirereklamo patungkol sa ribulto. Pero bago natin pasimulan ito, i-play natin ang kanyang pag-iyak. Meron siyang sinabi sa atin, na i-play natin mga kapatid at tingnan nyo kung gaano kalakas umiyak itong baby damulag na ito. I-play natin. Ilalagay ngayon yung kapangyarihan, itong gago na to. Itong bata na kausap ko kagabi. Gago! Sira ulo mo! Gago ka pa! Gago sira ulo, tarantado! Kalaban ka ng Diyos! Wow! Ang power mo, kapatid na JB, grabe, nakakatakot masyado. Grabe yung yung sigaw niya. Minura ako, Ang daming mura, tarantado, gago daw, siraulo, engot, palaka, sisiw, baboy, pusa. Ngayon, mga kapatid, itong tao na ito walang pagpipigil sa sarili, sa makatwid, walang bait sa sarili, ayon sa kawikaang Tagalog. Ngayon, kung sa Biblia naman ang pag-uusapan, kamangmangan ito. At ang kamangmangan, alam naman natin, sa lagi nating binabasang talata, sa 24:9 ng Kawikaan, ganito ang ating mababasa. Ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. Ngayon, bakit po umiiyak itong si Jun Alcarcon? Kasi iyak ng iyak wala namang gawa. Sa makatwid, patay yung pananampalataya. 2:26 ng Santiago. Tino, matututo ka dito. Kasi ako nagsasalita, puro sitas. Kung magsasalita man ako ng ad hominem, nasa Biblia. Ikaw personal lang ginagawa mo Gaya nga na sinabi ko kanina sa unang episode natin, that is a unchristian spiritual kind of warfare, Jun Alcarcon. Be fair yun. Huwag kang magmura. Huwag kang magmura. Bakit? Umiiyak ka ba sa tanong ko sa iyo na hindi mo alam ang kahulugan ng Elohim Akharem sa 25:6 ng Exodo? Ngayon, tinitira niya mga kapatid, ako, personally, at ang aral ng simbahan na ribulto. Ngayon, kalaban ko daw ang Diyos. Wala kang tutundod. Kalaban ko naman talaga ang Diyos mo. Dahil yung Diyos mo, yung sinasabi ni Pablo sa 4:4 ng 2 Korinto, na Diyos ng sanglibutan kagaya mo dahil mapagtungayaw ka. 5:19 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman, yung laman sa demonyo, alam na kung sino bumulag dito, at alam na kung sino Diyos neto. Talagang kalaban ko yung Diyos mo. Dahil yung Diyos mo, yun ang ama mong diablo, sinungaling ka. O manloloko ka. O basahin natin At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito. Pangangalo niya, pakikapid, karumihan, kalibugan, at pagtutungayaw. Nagtutungayaw ba siya, kapatid na JB? Nagtutungayaw. Grabe, daig pa si, smart glass, daig pa yung mga Ay, nako, Jun Alcarcon. Kaya nga yung sabi ng lola ko, meron talagang tumatanda ng paurong. Di ba? Totoo pala yun. Kala ko pamahiin lang yun. Kapatid na JB, ko, anong kala mo nun? Kala ko din to. Kala mo, totoo pala, Oo. Nakakatawa lang kasi parang bata kung magalit. Biruin mo ako, 19 anyos siya, nasa 40 na yata.
Look at the difference, kapatid na JB. Biblically speaking, morality speaking, ad hominem speaking. Ang dami niyang ad hom, wala naman sa Biblia. Ako, kung magsasalita ako, nasa Biblia. Kakala ko ba tinig ng Diyos? Tinig ng Diyos-Diyosan. Tama yung sinabi ng mga kapatid, ano? Yung minura niya ako, sabi, magagalit daw ang Diyos sa akin. Yung Diyos niya yun. Dahil yung Diyos niya, yung ginagawa niya, na utos mismo ng Diyos na bumulag sa kanya sa 4:4 ng 2 Korinto. Ngayon, meron pa siyang isang pahayag sa 25:6 ng Exodo, nilabag daw ng Iglesia Katolika. Hindi nilabag ng Iglesia Katolika. Dahil ang subject of the sentence dyan, Jun Alcarcon, in Hebrew, baka hindi mo alam, pesel. Pesel. Ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang definisyon ng Diyos-Diyosan, 8:4 ng 1 Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, kapatid na JB, totoo ba ito na nag-exist sa Biblia? Hindi. Totoo, bro. Totoo ba si Kristo na nag-exist sa Biblia? Hindi. Totoo din, bro. Totoo ba si San Isidro, historically speaking, o hindi? Totoo. Diyos-Diyosan ba sila? Ay, hindi. Hindi sila Diyos-Diyosan. Tinan mo, Jun Alcarcon. Pinararatangan mo si Kristo Diyos-Diyosan. O saan mabasa sa Biblia si Kristo Diyos-Diyosan? Baka yung Kristo mo lang yun. Bakit? 24:24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang propeta, isa ka na doon. Tinan mo, kulukoy kang magsalita. At mga bulaang Kristo, isa na yung Kristo mo doon, na magpapakita ng dakilang tanda. At isa doon sa dakilang tanda, yung katakot-takot na mura mo. Biro mo, tinagtanda ko, tarantado, aso, palaka, pusa, daga, penguin, tipaklong. Ano mga pinagsasabi sa akin ito, no? Dakdak lang ng dakdak. Kaya nga, kapatid na JB, kung masama sa babae yung dumakdak, lalong mas masama sa lalaki, kapatid na JB. Ano bang tawag? Bayot ba? Oo. Bayot? Bakla. Bakla, ano? Siguro, hindi naman natin pinaparatangan na ito'y bayot. Ano? Wala naman tayong sinasabing bakla siya. Wala naman tayong sinasabing para siyang sped, ano? Dahil nakikita naman natin, kaya pagpawala na natin, aral sa aral tayo. Ayoko lang may-personal, kapatid na JB, dahil baka maging kagaya niya rin tayo. Sabi nga sa Biblia, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kamangmangan, baka maging mangmang rin tayo kagaya niya. Sagutin mong mangmang ayon sa kanyang kamangmang. May contradiction ba? O hindi mo alam yan, Jun Alcarcon. Manood ka ng Bible study ni Brad Eli. Di ba, FCGA ka dati? Manood mo, total, doon ka kumukopya ng doktrina mo eh. O ngayon, isa sa kinakalaban niya, na doktrina nating mga Katoliko yung rebulto. Sinasamba daw natin. Wala naman tayong aral sa sumamba. Meron ba kapatid ni JB? Wala. Sinasamba mo ba to? Hindi. Sinasamba mo ba to? Hindi. Hindi ko sinasamba. Wala naman ako nabasa sa Catholic Church kung sinasamba natin yan. At ang definition ng Diyos-Diyosan sa 8:4 ng 1 Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Totoo lahat ito nag-exist Hindi sila Diyos-Diyosan. Tanong, ano ang tinutukoy sa 25:6 ng Exodo? Nilabag ba natin yun? Hindi nilabag. Nilabag ng mga Israelita. Nilabag ng mga Hudyo. Bakit? Dahil gumawa sila ng sarili nila ng Diyos. At kung titignan natin yung paliwanag ng mga Bible scholars, isa dyan si Baal, na Diyos-Diyosan sa panahon ng mga Israelita o larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yun ang subject of the sentence sa 25:6 ng Exodo na bawal mong luran. Pero, ang pagpapatirapaan mo, kapatid na JB, ba na larawan, Pabautos ng Diyos yun, gaya ng ginawa ni Propeta Josue. O basahin natin ang 7:6 ng Josue. At tinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At yung nakapaloob sa kaba ng Panginoon na pinagpatirapaan ni Propeta Josue na ayaw ni Jude, 9:5 ng Hebreo, at sa ibabaw ng kaba ng Panginoon ay merong larawan. At alaman naman natin, ayon sa Biblia, nandun ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, binasa niya yung 42:8 ng Isaias. Tama yun, hindi ibibigay ng Diyos sa iba. Saan iba? Yung mga Diyos-Diyosang rebulto. At yun ang isa sa tinutukoy sa 25:6 ng Exodo na bawal gawin at bawal pagpatirapaan. Kaya ngayon, kung yun ay tumutukoy sa lahat ng rebulto, bakit hindi sinaway ng Diyos si Josue? Sinaway pa ng Diyos kung kailan hapon na. Bakit? Dahil nagpatira pa si Josue hanggang hapon. Dahil kung absolutong bawal yun, dapat unang minuto pa lang pinuna ng Diyos si Josue. Pinatagal pa hanggang hapon kung pagsamba sa Diyos-Diyosan yun, napakasama naman ng Diyos. Yung Diyos mo na lang sana yun, Jun Alcarcon, dahil palamurak Kung basa lang yung dictionary, wala naman sa Biblia yun. Saan mo nabasa sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun, Alcarcon. Ngayon, bakit merong larawan ng Iglesia Katolika? Bago natin sagutin yan, panoodin muna natin ang kanyang video kung kailan nagwawala siya dun sa miyembro niya na kala mong nagmamakton. Hindi yata nakakain, kapatid na JB. Panoodin natin. Panoodin natin. At sa katotohanan. Saan ka sasamba, kapatid na Sina? Sa Espiritu at katotohanan. Sa Buddha? Hindi po. Sa kahoy? Sa
Sa bato? Ay, hindi naman namin sinasamba yan. Hindi tanggalin nyo. Ba't ayaw nyo alisin? Di ba ganon, mga kapatid? Yes, opo. Ha? Hindi ginagalang namin yan! Ay, ba't yung nanay mo wala ang picture? Yan, mga kapatid. At nakita natin, binasa niya yung 424 ng 1 na talagang yung stand niya, stand ko rin noon. Kaya, alam mo kapatid na JB, mga kababayan, kung lalaban sa akin ng debate ito, talagang mangangayayat ito sa tanong eh. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit, bro? Bago niya pabasahin, alam ko na babasahin niya. At mo, yung nagka-discussion kami, di ba? Babasahin niya yung nasa Isaias, inunahan ko na. Babasahin niya yung 3:9 ng Tito, inunahan ko na. Kaya ganyan nang gagalaiti yung mga ngaral na yan eh. Kapatid na JB. Ngayon, binasa niya ang 4:24 ng 1. Wala naman tayong tutol dun eh. O, basahin natin, John Alcarcon. Tingnan mo, matututo ka. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Tama. Bakit? Meron ba tayong aral sa Catechism of the Catholic Church na sumamba sa rebulto at katotohanan? Sagot. Wala, bro. Kaya mga kababayan, meron ba? Wala. Dahil ang nakalagay sa ating aklat, in our Catholic faith, page 220, we do not worship the saint. Therefore, hindi natin sinasamba ang mga santo. Bakit natin pinagpapatirapaan? Gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, nagpatirapa siya, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin. Dahil dalawa ang konteksto ng salitang kneel down o pagluhod sa Biblia sa Grego. Isang pagluhod na ang kahulugan ay pagsamba at isang pagluhod na ang kahulugan ay pagrespeto. At yun ang kinuha natin. At yun ang ginawa ni Propeta Josue. Kaya wala tayong aral na sumamba sa ribulto. Wala tayong aral na sumamba sa mga santos. Katunayan, ito, John Alcarcon, tutulan mo. Our Catholic Faith, page 220. We do not worship the saint. Sana naman pala, kung alam pong ganyan ng latag din, nanood ka pa sana ng Bible Expo ni Soriano na kinokopya mo. Di ba, kapatid na JB? Nagmamakton eh. No, sabi niya, kailangan ang Diyos sambahin sa espiritu at katotohanan. Tama yun. Sa espiritu at katotohanan. Worship the God into the spirit and to the truth. Ngayon, ano yung katotohanan na yun? Yung katotohanan na yun, 3:18 ng unang 1. Huwag kayong umibig ng salita ni Nandilaman, kundi ng gawa't katotohanan. Kaya yung katotohanan, yun yung gawa. At isa dun sa gawa, na uri ng pagsamba sa Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi sinusunod ni John. Ano halimbawa doon? Basahin natin ang 3:10 ng 2 Kronika. Sa kabanal-banalang bahay, yung bahay mo, hindi banal yan eh. Pero puro mura naririnig namin eh. Sa kabanal-banalang bahay, ay umukit ka ng larawan. Aba, Diyos pala mismo nag-utos. Paano yun? Magkakaroon ng kontradiksyon. Sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa. O ito, Diyos, matututo ka. Bakit ang Diyos nagpagawa? Dahil sa Biblia, kung paano ang pananampalataya ay dalawa, 2:26 ng Santiago may patay, 2:22 ng Santiago may sakdal, ganon rin ang ribulto. 25:6 ng Exodo, bawal. 1:25 ng Roma, bawal. 42:8 ng Isaias, bawal. 22:8 ng Apokalipsis, bawal. Merong pwede. At yun ang inutos ng Diyos sa 19:21 ng Isaias na mesabek. At yun ang ating mababasa sa 3:10 ng 2 Kronika. Ngayon, nagwala siya. Pero hindi niya sinasamba. Gumanon siya, no? Hindi niya sinasamba. Parang bata. Naku, kapatid. Parang bata eh. Ay, hindi. Naku, ano masasabi mo doon, kapatid na JB? Parang wala pa sa 40 yung bro. Natatawa nga ako, nagpahaba ng balbas. Ginagaya talaga si Soriano. Oo, bro. Grabe, no? Tapos kinakalaban niya. Ay! Ngayon, binasa niya kanina, ikinotes niya mga kapatid, galit na galit, dahil naipit natin sa unang tanungan. Ang sabi niya, kung di niyo sinasamba, ba't tayo nyo alisin? Hindi talaga palang kakontra ng Diyos itong taong ito. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit? Ang Diyos pinapalagay niya eh. Tapos ikaw naman, ayaw mo ipalagay, pinapaalis mo. Ano pakailan mo? Marunong ka pa pala sa Diyos. O, tayo magagalit ang Diyos, hindi sa amin. O, sabi ulit natin ng 6:29 ng unang hari. At kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. Pag sinabing larawan, kagaya ba yun nasa 26 ng Exodo? Kagaya. Kaso ang pinagkaiba, bawal na larawan ang nasa 26 ng Exodo. Pero, yung nasa 6:29 ng unang hari, 3:10 ng 2 Kronika, mismo ang Panginoong Diyos ang nag-utos nun, hindi para sambahin, kundi upang respetuhin. Ay kung para sa kanya, bawal pala respetuhin, kailangan tanggalin.
di sana, ikaw na lang nagsulat ng trust juice ng walat yas. Total, nagmamarunong ka eh. Nagpapamagaling ka sa mga miyembro mo, nagwawala ka dyan, wala ka namang kaaway, gumagawa ka ng sarili mong multo, tapos yun ang kakalabanin mo. Talagang tanga ka. Ano? Ganun na nangyayari ka ba din na JB, di ba? O, ngayon, mga kapatid, kung hindi naman pala natin sinasamba nire-respeto, ba't hindi natin inalis? Iyon nga ang tanda na sumasamba tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan na ating mababasa sa 4:24 ng 1. Bakit? Dahil ang pagsamba sa Diyos, hindi sa kahoy, ngayon ay wala tayong aral, hindi sa ribulto, dahil wala tayong aral noon, kundi sa Espiritu at katotohanan. And the one of manifestation, o isa sa manifestasyon ng pagsamba sa Diyos, gaya ng katotohanan, yung pagsunod sa utos niya na walang dakdak, gaya ng ginagawa mo, dumadakdak ka ng dumadakdak na wala ka namang kaaway. At isa doon, yung nasa 3:10 ng 2 Kronika, na ang Diyos mismo nag-utos, na na sa kabanal-banalang kapatid na JB ay gumawa ka ng larawan. Paano matututulan yan? Sabi mo naman kanina, sinasamba namin. Wala naman kaming aral na sumamba. Dito mismo tutulan mo. At nasa Catechism of the Catholic Church, we do not worship the saint. And according in this, what kind of book of this? Our Catholic faith, page 220, we do not worship the saint. Ano nang gagawin mo, John Alcarcon? Anong aklat na lang yan? O baka basahin mo yung Katisismo Página 82, ha? Alam ko na yan. Lulubog ka dyan pag binasa mo yan. Yung Maynila, yung 1900 na binabasa ng mga protestante, basahin mo yan, lulubog ka dyan, sinasabi ko sa'yo. Hindi pa yan nabasa na natin. Hindi mo ba binabasa? Ito sinisigurado ko sa'yo, ha. Hindi po ba binabasa, alam na namin. Ngayon, nagwawala siya at isa sa sinasabi niya, kapatid na pasensya na tayo, bagamat ako'y antok na, pinagtuunan natin ng pansin ito because this is unfair. Inaatake tayo, lalo na simbahan. At ako naman, handa kong mamatay at magpakamatay para sa simbahan. Dahil yan ang haligit-haligan ng katotohanan na merong itorisasyon na galing sa ating Panginoon Kristo sa 16:18-19 ng Mateo. Ngayon, napatunayan natin na kamangmangan lamang ang kanyang sinasabi at kakatawanan. Ginagawa niyang mga sarili niya sa pagsasalita niya na alam mo napakaangas bonjing naman pala, bonjing kapatid na dyan. Yung bonjing, yung may kanta yun yung my name is Bonjing, my name is Bonjing, I am a little big boy. Sabi mo, my name is Bonjing, my name is Bonjing, I am a little big boy. Bakit? Ngawa ka na ngawa, tanda-tanda mo na. Pero tumanda kang paurong. Nako. At hindi na ako magtataka bakit maraming ganyan, mga kapatid. Dahil si Pablo na mismo nagsabi sa 2 Timoteo 3:1-5 na sa panahong mapanganib, marami talagang lilitaw na hindi batitinong tao. Isa ka na doon. Di ba? Ngayon napatunayan natin, mga kapatid, na tayo ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sumasamba sa ribulto. Nasa katotohanan ba tayo? O pasagutin natin si John Alcarcon. John Alcarcon, sagot. Nasa katotohanan ba kaming mga hindi sumasamba sa ribulto at larawan? Pasagutin natin. Kakalaman. Di ba ganon? Ito ang katotohanan sa mga nakakarinig at nakakaalam ng aral ng Diyos. Ang sumasamba sa ribulto ay walang kaligtasan. Sabi niya, ang sumasamba sa ribulto, walang kaligtasan. Wala naman tayong aral na sumamba sa ribulto. Di may kaligtasan pala tayo. Ayon kay John, kapatid na John. Dahil nasa katotohanan pala tayo. Kaya, muli mga kapatid, umamin. At John Alcarcon, panindigan mo yung sinasabi mo, ha? Hindi pa tayo nagtatapos. Hanggat tinitira mong Iglesia Katolika, tinitira mo ko personal, titirahin rin kita ng aral. Dahil makikilala natin ang totoo, 7:17 basahin natin, kung ang sino man tao nag-iibig kumuha ng kanyang kalooban ay makikilala niyang turo. Kaya mga kapatid, sumabaybay lang kayo at aatupagin natin at hindi natin tatantanan ang mga ganyang klaseng kalokohan, lalo na pag personal ang inaatake sa atin. Kaya kapatid na JB, magandang gabi mga kababayan at wala na tayo maraming oras. Jun, gulat ka, no? Meron pang susunod, abangan mo. Puso na. Cars back, sauce in hand.